Araw ng Sabado, nagsimula nang mamili sina Leona at ang kanyang mami para sa handaan niya sa debut at sa pagiging decorations. Sa bahay lang kasi nila gustong ganapin ang 18th birthday nito. Parang kailan lang, kanlong-kanlong kita, pero ngayon, tuluyan ka ng magiging dalaga. Biglang sambit ng kanyang mami habang namimili sila sa grocery store. Mami naman, ang drama mo, baby niyo pa rin naman ako forever, paglalambing ni Leona. Kaya dapat wag ka na munang mag-boyfriend hanggat hindi ka pa nakakapagtapos ng pag-aaral, okay? Oo naman mami, makaaasa po kayo. Pagsisinungaling niya. Aminado siya na guilty siya sa part niyon, pero wala siyang magagawa. Niyakap siya ng kanyang mami pagkatapos ay hinalikan ito sa noo. Halatang seryoso ito sa sinabi niya. Ito pa lang ang kauna-unahan niyang pagsisinungaling sa ina. Pero wala siyang magagawa dahil talaga namang mahal niya si Yves. Isa pa, harmless ang kanyang boyfriend. Linggo, naging busy masyado ang mag-ina. Kahit may narintahan na silang organizer, ay tumulong pa rin sila sa paghahanda. Kasama sa mga tumulong sina Dexter, Yves at ang mami nila. Kaya kahit nakakapagod ay masaya silang lahat sa pag-prepare. Di na iwasan purihin ng mami ni Leona si Yves. Anito'y ba't di pa ito nag-aasawa? Gayong wala naman ang dapat ipag-alala sa kapatid at mami niya dahil nakaluwag-luwag na sila. Isa pa, magandang lalaki ito. For sure may girlfriend ito sa Canada. Ngunit sinabi lang ni Yves na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makatagpo ng babaeng mamahalin niya sa Canada. Baka sa Pilipinas niya makita iyon. Swerte ng mapapangasawa mo, iho. Puri ng mami ni Leona. Gustong matuwa ni Leona. Gusto rin nito kasi si Yves. Kung nasa tamang panahon lang sila, maybe matutuwa ito kapag nalaman na siya ang napupusuan ng binata. Sapat na ang nalaman niya na gusto ng mami niya si Yves. Makakapag-antay pa sila na sabihin rito kung anong meron sa kanila kapag nakapagtapos na siya. Kinagabihan nga'y unti-unting nagsisidatingan ang mga bisita habang si Leona naman ay mini-make-upan ng kanyang makeup artist. Gusto niyang maging pinakamaganda sa gabing iyon. Nang makita siya ng kanyang boyfriend kung gaano na siya kadalaga, "Love, I'm excited to see you. I love you." Text ni Yves sa kanya. "Talaga love? Nahihiya nga ako, ang kapalang makeup ko." Kunwaring reklamo niya, pero sa totoo lang ay gustong-gusto niyang pinupuri siya ng nobyo. Nang magsimula na ang party at lumabas na siya ay maraming namangha sa ganda niya. Bukod sa maganda na nga siya ay mas lalong nadagdagan ang ganda niya. Dalagan-dalaga na nga talaga siya. Maraming pumuri sa kanya. Napakot naman ang mata ni Yves sa nobya nang lumabas na ito. "Happy 18th birthday! Wow, Bes! Sobrang ganda mo. Dapat ako ang maka-last dance mo since ako ang best friend mo." Salubong sa kanya ni Dexter. Di alam ni Leona ang isasagot at kung paano ito tatanggihan. Gayong si Yves ang gusto niyang maka-last dance. "Thank you, Bes. Sige ba?" Sabi na lang niya. Medyo pressure siya sa part niyon. Umaasa siyang may gawin si Yves para siya ang maka-last dance nito. Pero ang ending, si Dexter ang naka-last dance nga niya. Habang kasayaw niya ito'y nakatingin siya kay Yves na nasa tabi lang. Yung mga tingin niya sa lalaki ay parang humihingi ng sorry. Pero nginitian lang siya ng nobyo na nagpapahiwatig na hindi dapat siya mag-worry. Isa pa, she should be happy kasi kaarawan niya. Kaya ngumiti na lang din siya. Kahit di umayon ang kanyang plano ng gabing iyon ay nairaos naman ng maayos ang birthday niya. Mas okay na rin yun since baka mapaghalataan pa sila if ever siya ang naka-last dance niya. Halos di nag-usap ang dalawa sa pagdiriwang na yon, ngunit panakaw nilang tinitingnan ang isa't isa. Waray nagpapahiwatig ng assurance na ayos lang. Binabantayan ang bawat isa. Maraming pumapansin kay Yves kahit di niya mga kakilala. Lalong-lalo na ang mga kadalagahan. Yung ibang mga kaklase nila'y nagpapapansin din kay Yves. Tinatanong pa nila si Dexter tungkol sa kuya nila. Kaya ipinapakilala naman ni Dexter ang mga yon sa kuya niya. Pero tipid lang silang kinakausap ni Yves, lalo pat nakikita niya sa girlfriend niya na medyo nagsiselos ito.
Nang matapos ang party ay saka palang ibinigay ni Yves ang kanyang regalo sa nobya. Happy birthday, buksan mo na lang yan kapag nasa kwarto ka na. Sabi nito kay Leona. Matapos ang party at patulog na siya, excited binuksan iyon. Katawag pa niya si Yves. Wow, ring? Mukhang mamahalin to naibulalas ng dalaga. Promise ring yan na ikaw lang ang mamahalin ko at pakakasalan ko. Promise yan? Kung hindi ano? Nag-isip muna si Leona at lakas loob na sinabi ang nasa isip. Kung hindi, pipikutin kita, aangal ka pa? Nagkatawanan pa ang dalawa. Lumipas ang buwan na naitatago nila ang kanilang relasyon. Mas natuto rin mag-ayos si Leona. Walang araw na di nag-uusap ang dalawa. At kapag may pagkakataon ay lumalabas silang tatlo ni na Dexter para mamasyal. Ani ni Dexter, dapat malibot nila ang buong Davao bago bumalik ulit ang Kuya Yves niya. Nakaramdam ng lungkot si Leona sa isipin na nagbabakasyon lang pala ang nobyo nito, kaya dapat ngang sulitin nila na makasama ito ng lubusan. Alam niyang hindi magiging madali na malayo sa mahal mo pero ayaw niyang maging selfish sa part na pigilan ito. Lalo na at malaki ang kinikita doon ni Yves. Isa pa, need pa nito na makaipon ng mas malaki habang inaantay siya nito sa pagtatapos niya. Kailangan nilang maging matatag, magsakripisyo at magtiis upang matupad ang gusto nila. Naging smooth naman ang relasyon nila kahit patago. Minsan naisip ng dalawa na mamasyal na sila lang dalawa, yung makapag-date na walang nagbabantay, lalo at malapit nang matapos ang vacation leave ni Yves. Gumawa si Leona ng alibay para makalabas. Well, wala namang problema na lumabas ito mag-isa. Pero alam niyang nasanay ang kanyang mami na kasama niya lagi si Dexter. Sinabi na lang niya na mamimili siya ng mga needs at makeup niya. Di naman kailangan nakasama pa niya si Dexter sa ganoon. Kinoconsider pa rin kasi niya na walang mamumuong hinala sa kanyang mami, lalo na't masyadong malaki ang tiwala nito sa kanya. Nang sa kauna-unahang pagkakataon na magkita ang dalawa ay di naiwasan magyakap ng mahigpit ang mga to. I love you and I miss you so much. Masuyong bulong sa kanya ng lalaki. I love you and I miss you too, love. Sagot naman ng dalaga. Since first date nila na solo nilang isa't isay, nanood sila ng sine. Naglaro sa arcade, nagpicture, sa photo booth, sinamahan mamili ng makeup at namasyal sa park. Doon sila nag-usap ng masinsinan. Love, ayoko sanang umalis ka kasi mamiss talaga kita. Nang sobra, ang hirap na di kita mayayakap at makakasama. Paglalabas ng saloobin ng dalaga. Huminga ng malalim si Yves. Pagkatapos ay pinisil nito ang kamay ng nobya. Di pa nakontento ay niyakap pa siya nito. Pinasandal ang ulo ng dalaga sa malapad niyang dibdib. Ako rin, kung pwede lang, pero mas mabuti na rin yun. Malaking sakripisyo to para maibigay ko sa iyo yung maayos na pamumuhay in the future. Isa pa, mas mapapadali yung oras kapag busy ako at nakakapag-focus ka sa studies mo. Baka kapag andito ako, makakahalata at makakahalata din sila. I hope maiintindihan mo yun. Huwag kang mag-alala. Magve-vacation naman ako para magkita tayo. Pagpapaliwanag ni Yves. Oo, love. I understand it naman. Sagot nito. Pagkatapos ay hinalikan ni Yves si Leona sa noo. Nang nasa sasakyan na sila, upang sana'y umuwi ay di naiwasan maiyak ng dalaga. Dahil na rin siguro sa realization na malapit na silang magkalayo ni Yves. Video call at chat na lang ang magiging communication nila. Niyakap naman siya ni Yves. Mahal naman talaga niya si Leona. Kahit kasi teenager na ito ay very understanding. Sinusunod rin nito ang mga inuutos niya. She's so innocent, calm at higit sa lahat, loving person. Sa panahon na kasi ngayon, walang balita araw-araw na may nagaganap na cheating issue. Kaya nga ipinangako niya sa sarili na kung makakahanap siya ng tamang babae, ay siya na ang pakakasalanan niya. At yun ay si Leona. Sincere siya sa nararamdaman niya rito sa kabila ng agwat ng kanilang edad.
Hindi niya ginusto ang itago ang relasyon nila, pero yun lang ang naiisip niyang tamang gawin para maprotektahan sa isyu si Leona. Isa pa, iniiwasan niya na husgahan ang totoo niyang intensyon sa dalaga. Sinabihan niya itong huwag umiyak. Hinalikan niya ito sa noo at hinimas sa likod. Promise me na magiging matatag ka sa relasyon natin. Saad ni Yves sa kanya. Promise, ikaw din. Mag-promise ka sa akin na hindi ka mambababae doon. Anito na tila nagpapabebe sa kanya. Natuwa na lang si Yves sa inakto ng nobya. Mabilis na lumipas ang 1 buwan at 2 araw na lang ay aalis na si Yves. Sinulit ni na Dexter at Leona na nakasama si Yves kung saan-saan sila namamasyal at nagpipicture. Nag-iipon ng memories na akala mo'y wala ng bukas. Matagal kasi bago maulit iyon. Kahit sobrang sasaya nila ay palihim namang nalulungkot si Leona. Kahit ilang beses niyang sabihin sa sarili na dapat maging masaya siya sa mga nalalabing araw ay hindi niya magawa. Kahit mahigit 2 buwan na sila ni Yves, ay ni minsan ay di niya naramdaman na tinitake advantage siya nito. Tubagkos ay nirespeto niya ito from day 1. Kahit magpabebe siya rito'y nasasakyan siya ng nobyo. Conservative din ito sa kanya kaya mas lalo niya itong minahal. Please love, huwag kang ganyan. Kahit ngiti-ngiti ka dyan, alam kong nalulungkot ka. Bulong sa kanya ni Yves nang hindi nakatingin si Dexter sa kanilang dalawa. Nagpout tuloy siya na parang bata. Wala talaga siyang may tatago sa nobyo. Sa maikling panahon ay kilalang kilala na siya nito. Yes boss, love. Asar nito kay Yves dahilan upang guluhin ng binata ang buhok ng nobyo. Dumating ang araw na pag-alis ni Yves. Sinadya niya talagang mag-book sa araw ng linggo upang makasama sa paghatid sa kanya ang buong pamilya niya maging si Leona. Di nila naiwasan mag-iyakan ng tuluyan na itong pumasok sa airport. Maging si Yves ay naluha rin sa lungkot. Pakiramdam nila ay sobrang bilis ng mga buwan. Araw at oras na nanatili siya sa Pinas. Pero kahit na ganoon ay naging sulit naman ang pananatili niya roon. Hindi naging madali kina Dexter at Leona na umalis ang Kuya Yves nila. Nasanay kasi sila na hatid sundo sila at every weekend ay lumalabas sila. Yung pagkadaldal ng Kuya Yves nila at ang pagiging masabay nito sa kabila ng gulang nito sa dalawa. Hindi strikto pero di rin pabaya. Hindi agad nakapag-usap sa social media ang magkasintahan. Hindi kasi kaagad nakapag-online si Yves. Magkaiba kasi ang oras nila kaya magkakaroon ng adjustment sa oras ang dalawa. Madami ng leave message ang dalaga dahil sa pag-aalala. Pero at the same time ay ang pagka-miss niya rito. Gusto niya kaagad magka-video call sila at makita na ito. Sa mga oras na nagdaraan ay nag-overthink na siya. Nakaisyo baka ma-realize ni Yves na mas maganda sa Canada, na baka magbago na ito ng feelings o kung ano pa. Paikot-ikot siya sa kanyang kwarto at di maitago ang kaba. Ganito pala talaga pag nai-inlove, aniya sa kanyang sarili. Nag-dinner na siya at pinicturan pa iyon para isend sa nobyo. Nangako kasi siya rito na hindi niya pababayaan ang studies at health nito. Kahit sa totoo lang ay natutulero na siya dahil wala pa siyang update sa lalaki. Pilit niyang pinapakalma ang sarili pero walay. Kanina pa siya silip ng silip sa kanyang phone. Di rin siya nag-offline para ma-receive kaagad ang message ni Yves. Gusto na niyang magtanong kina Dexter kung nakontak na ba nila ang Kuya Yves niya sa pagkadesperada, ngunit pinigilan niya ang sarili. Pero napawi lahat ng pag-aalala niya nang makareceive siya ng video call from Yves. Walang patumpik-tumpik niya itong sinagot. Naiyak siya nang makita ang nobyo na malawak na nakangiti sa kanya. Ba't ngayon ka lang? Pinag-alala mo ako sobra? Sa media nga na nga lang tayo magkakakoneksyon, ang tagal pa. Di napigil ang paninirmo ni Leona na akala mo'y di matanda ang sinisermonan. Love, let me explain first. Natagalan ako kasi for my 10 years existence in Canada, ngayon lang ako nag-avail ng wifi sa apartment ko. Di kasi ako tumatawag lagi kina mami. Ngayon pa lang, kasi kailangan kitang tawagan. Baby ka pa nga talaga.
Nawala lang ako ng halos isang araw, umiiyak ka na. Paliwanag nito na may halong lambing. Napanguso tuloy siya dahil sa inasta ng kanyang nobyo. I miss you. Saad nito kay Yves. Mas namimiss kita. Maging matatag ka, okay? Hindi ito magiging madali. Hindi rin magiging smooth ang communication natin kaya sana habaan mo ang pasensya mo. I need that kind of understanding lalo na at masyado akong magiging busy dito. Naipaliwanag ko na yan sa'yo. And please, trust me na wala akong ibang titingnang babae kundi ikaw lang. Pagbibigay nito ng assurance sa dalaga. Dahil dito ay kumalma na siya, pagkatapos ay nag-flying kiss sila sa isa't isa. Iyon na lang ang magagawa nila to show their affection. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you for watching!